Tol, namumulot na naman ng ipot ang kambing ng lola mo. Napagkamala na naman yung pasas. Umiral na naman ang pagkaulyanin niya. Ikaw na muna magbitbit ng mga kandila. Aagapan ko muna bago pa niya makain ang mga yon. Lola, bitawan niyo ang mga yan. Ipot yan ng kambing, hindi po pasas yan. Ito yung pasas oh, binila na kita. Ha? Ipot ng kambing? Hindi nga. Hindi naman mabaho Talagang makukulit ang mga batang to. Gusto pa akong isahan. Humahangos na pinatayo ni Donnie si Lola Bing. Ayaw pa sanang tumigil ni Lola sa pamumulot. Subalit tila nagniningning ang mga mata nito nang makita ang pasas na dala ng apo na nakasilid sa plastik. Ops, sandali. Ipagpag niyo na muna yung palda niyo, Lola. Nakakadiri eh. Hindi na mabaho kasi natuyo ng mga yan. Ngunit marumi pa rin yan. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo na huwag kayong lalabas ng bahay dahil dadalhan ko kayo ng paborito niyong pasas. Sige na, maghugas na kayo ng kamay para makakain na po kayo nito. Akala ko kasi pasas Ano ba tong mata ko? Malabo na talaga. Sus, nagdadahilan pa kayo. Napapadalas nyo ng ginagawa yan. Hindi lang malabo yung mata nyo, kundi makakalimutin na rin kayo. Nandun ang bahay natin Saan kayo pupunta? Nasa ang bahay? Nako, naliligaw na yata ako. Ilang hakbang pa lang kayong napalayo. Naligaw na kayo agad? Tayo na po, para makaligo na kayo. Ano palang pangalan mo, iho? Nakalimutan ko na Lola, ako to, si Donnie. Ang pogi mong apo. Lola naman. Nagtatampo na ako sa inyo dahil nakalimutan nyo na ako. Ay, ikaw pala si Donnie. Ang laki-laki mo na. Kahapon lang parang mga 5 taong gulang ka pa lamang. Kay bilis talaga ng panahon. Pailing-iling na inalalayan ni Donnie si Lola Bing patungong banyo. Habang tumatagal ay palala ng palala ang pagiging makakalimutin nito. Mahigit na 70 taon na ang edad ni Lola. Kaya sa isipan ng binata ay normal lamang yun sa matatanda. Bagamat naging makakalimutin man si Lola, madalas naman itong naalala ang panahon ng kanyang kabataan at minsan naman ay maayos naman itong kausap. Lalo na ang pasas na paborito nito na palaging pasalubong noon ang yumao nitong asawa na si Lolo Danilo. Eto na po ang tuwalya, Lola. Sige na po, magbihis na agad kayo para makain nyo na tong dala kong pasas. Lola? Ayaw mo ba ng ubas? Sariwa po yun at makatas. Mas gusto ko yan dahil sa tuwing nakakakain ako niyan naaalala ko si Danilo. Alam mo ba, iho, na ito ang palaging dinadala sa akin ng lolo mo nung naliligaw pa siya? Maging ang pinatuyong mangga. May tindahan sila noong araw at nagkakilala kami sa palengke. Napakamahiyaan pa nun ng lolo mo. Sa dinami-dami nang nanligaw sa akin siya talaga ang nagustuhan ko. Imbis na bulaklakan dalhin niya sa bahay, itong pasas at pinatuyong mangga ang pasalubong niya. Dahil kakaiba siya sa lahat na maniligaw nyo, kaya nyo siya nagustuhan, no? Bukod pa ron, si Lolo kasi komedyante. Palagi kanya napapatawa. Paano mo naman nalaman yan? Siyempre naman po. Sa araw-araw na kinikwento nyo ang tungkol kay Lolo nakabisado ko na lahat. Dahil sa husay nyo sa paggawa ng kandila na may iba't ibang disenyo, napahanga nyo nga siya. Ang pinaka-paborito niyang gawa nyo, yung may disenyo na paro-paro, di ba? Ay, nasabi ko rin yan sa'yo. Opo, La. Kaya magbihis na kayo. Ihahain ko na rin ang dala kong paksiw na bangos. Napapangisi pa si Lola habang nagbibihis. Napatingala sa dingding kung saan nakasabit ang litrato nilang mag-asawa. Wala silang anak. Bagamat nang matagpuan nila si Donnie sa kalsada na nanlilimos malapit sa pwesto nila sa simbahan, ay inalagaan na nila ito at itinuring na anak. 6 na taon lamang noon si Donnie nang iniwan ng ina sa simbahan at hindi na muling binalikan.
pagtitinda ng kandila at mga halamang gamot na naging hanap buhay ni Lola Bing sa labas ng simbahan. Nakasalukuyang hanap buhay ng kanyang apong si Donnie. Kumusta naman ang pagtitinda mo, iho? Marami bang tao sa simbahan kanina? Hindi po masyado, Lola. Matumal nga eh. Ang dami rin kasing nagtitinda. Halos nakahilera lang ang mga mesa. Kaya umuwi na lang kami ng maaga ni Bobet. Ganun ba? Bukas sasama ako sa iyo, apo. Wala naman kasi kung ginagawa rito bukod sa pakikipagkwentuhan dyan kay Maria eh. Minsan sabi niya tapos ko na raw ikwento sa kanya. At inuulit ko pa. Ay, sandali. Nandiyan na pala si Bobet. Tol, biglaan ang order ni Ginang Santiago para daw sa birthday ng anak niya. Kaso nga lang 3 araw na lang gaganapin na ang pagdiriwang. Ilang pirasong kandila bang ipapagawa niya? Mga 100 giveaways daw eh. Kaso nga lang may disenyong evil eye. Kaya ba natin to? Patingin nga. Kaya yan. May hulmahan naman tayo dyan na ginamit natin sa disenyo ng dahong kandila. At may mga pangkulay pa naman akong asul at pula na katulad sa disenyong yan. Ikaw ang bahala, malikhain ka naman eh. Iti-text ko na bang tatanggapin na natin to? Sige, sisimulan na natin mamaya. Sayang din yan eh. Para bukas, transparent box na lang ang bibilhin natin na paglalagyan yan. Ayun, na-text ko na. Umpisa pa lang to ng maramihan nating order. Dapat gandahan natin para marami tayong magiging customer. Matumal pa naman ang bentahan sa simbahan ngayon. Napakunot noo si Lola nang makita ang larawan. Muli niyang inilapag yon sa mesa at may kinuha sa luma niyang baul. Bit-bit niya ang isang kwintas at ipinakita yon sa kanyang apo. Ang nasa larawang yan ay katulad nitong pendant sa kwintas ko na masamang mata. Aanhin niyo ba ang larawang yan, ha? Ito po ay gagawin naming scented candle, Lola. Ipinapagawa po para sa kaarawan bilang giveaway. Ganun ba? Kakaiba naman ang ipinapagawang kandila. Napaka mapamahiin at naniniwala sa masamang mata na nagdudulot ng proteksyon sa kanya. Anong proteksyon, Lola? Akala ko nga malademonyo ang evil eye na yan eh. Kaya nag-aalinlangan akong tanggapin ang order ni Ginang Santiago kanina. Hindi direktang nauugnay sa satanismo o nagmula sa demonyo ang masamang mata o evil eye. Sa halip ito'y isang paniniwala na may mga tao o bagay na may kakayahang magdulot ng masama sa pamamagitan ng tingin o intensyon. Kapag nagkaroon ka ng positibong evil eye, naging proteksyon ito mula sa masasamang tao. Bumabalik sa may masamang hangarin ng kanilang ginagawa o makapagbigay ng sakit o anumang di ka nais-nais na pangyayari. Paano kung negatibong evil eye, Lola? 2 klase ang evil eye. Makakapagbigay ng swerte o di kaya'y kapahamakan. Kaya dapat mag-ingat kayo sa natatanggap ninyo. Dahil may ibang masamang mata na humihigop ng positibong enerhiya ng tao na siyang magdudulot ng kamalasan sa buhay. Nakakatakot naman yan. Yung kwintas mo, Lola, malas ba yan o swerte? Syempre, swerte ito. Minana ko pa to sa lola ko eh. Naging swerte nga ako kay Danilo. Kahit hindi kami nabiyayaan ng anak, dumating sa buhay namin si Donnie. Ang sweet nyo naman, Lola. Parang maiiyak ako ah. Suot mo na ito. Nang sa gayon swertehin at maprotektahan ka nito sa masasama. Salamat, Lola. Kahit wala naman ang kwintas na to, napakaswerte ko dahil minahal niyo ako ni Lolo. Sayang nga lang dahil pumanaw na siya at hindi na natin siya nakakasama. Hindi magtatagal magkakasama din kami ng lolo mo. Kaya mag-iingat ka palagi, mahal kong apo. Si Lola naman ayoko po marinig yan. Aabot ka pa po ng 100 taon.
Oo nga pala, Lola. Makakakuha ka pa ng 1,000 kay Mayor pag nagkaganon. Totoo ba yan? Naku naman, marami na tayong mabibili niyan mga apo. Sana naman makarating ako sa edad na 100 para marami na tayong pera. Ang saya-saya mo talagang kasama, Lola Bing. Siya nga pala, uuwi na muna ako. Maliligo lang ako at maghahapunan, tapos babalik ako rito. Para naman maumpisahan na natin ang order ni Ginang Santiago. Mula pagkabatay matalik na magkaibigan na sina Donnie at Bobet. Magkapatid na ang kanilang turingan. Kaya't magkasama na sila sa paggawa at pagbibenta ng kandila na itinuro sa kanila ni Lola Bing. Bukod sa paggawa ng kandila, ay may kakayahan din si Lola sa panggagamot. Yun nga lang ay naging ulyanin at makakalimutin na. Ngunit bago pa yun nangyari, ay naituro niya ang lahat ng nalalaman sa kinikilala niyang apong si Donnie. La, ngayon ko lang nakita ang kwintas na to ah. Syempre ngayon ko lang inilabas Sinusuot ko yan dati nang maliit ka pa. Kaso nga lang napigtasan tali. Kahapon habang naglilinis ako, nakita ko yan. At naisipan kong palitan ng tali. Mabuti na lang at nakita ko ang larawan. Kaya't naalala ko yung kwintas na ibibigay sa'yo. Pakaingatan mo yan, apo, ha? Dahil ilang henerasyong nagsalin-salin yan. Mula pa sa mga manggagamot kong ninuno. Parang nangungusap naman ang matang to, Lola. Makakatulong yan sa'yo laban sa masasama. Huwag mong ipapahawak kahit kanino. Para hindi mabawasan ang bisa ng anting-anting na yan. Espesyal na bato ang nasa balintataw niyan na dinasalan pa ng aking mga ninuno para lumakas ang kapangyarihan laban sa masasamang nilalang. Alam mo, apo, hindi na ako bumabata. Nararamdaman kong nangihina na ang katawan ko. Kaya nga madalas na ang pagiging makakalimutin ko Ayoko nang maging pabigat pa sa'yo. Ngayon alam ko nang kaya mo na ang sarili mo. At naituro ko rin naman ng lahat ng paraan para mabuhay nang wala ako. Panatag na ang loob ko na iwanan ka sa mundong ito. Lola naman. Ayoko nagsasalita kayo ng ganyan. Iiwan mo na ba ako? Ayaw mo na ba akong makasama? Mahal na mahal kita, Donnie. Ngunit nandun na tayo sa realidad ng buhay. Darating ang araw na mamamatay ako. Pero magiging masaya ako dahil nahubog ka namin ng lolo mo bilang isang mabuting tao. Huwag mong kalilimutan ang lahat ng pangaral at mabubuting na ituro namin sa'yo ng lolo mo, ha? Hindi na napigilan ni Donnie na pumatak ang mga luha sa sinabi ni Lola Bing. Hindi siya sanay na nagdadrama ito dahil makwela itong kausap. Ngunit sa pagkakataong yun ay gusto na nitong mamaalam. At yun ang bagay na kinakatakot niya. Mahigpit niyang niyakap si Lola habang napapahikbi. Naputol ang kanilang pag-uusap nang marinig ang katok sa pintuan. Nandyan na si Bobet, Lola. Iwan niyo na lang ang pinagkainan natin sa mesa. At ako na po magliligpit niyan. Magpahinga na po kayo. Ako na, iho. Wala naman akong gagawin Sige na, pagbuksan mo na ang kaibigan mo. Sige po, Lola. Tol, may natira pa palang mga kahon sa bahay. Bibili na lang ako bukas ng kulang. Naihanda ko na rin naman ang mga gagamitin natin. Sa dinami-dami ng disenyo, ito pa talagang napili ng anak ni Ginang Santiago. Si Maricar yung anak niyang babae, di ba? Naging kaklase kayo nung grade 5. Tahimik pero may pagkamasungit. Oo, siya nga. Hindi kaya gusto niyang maging manggagamot katulad ng lola mo? Kaya gustong-gusto niya ang evil eye? Naging ordinaryong palamuti na to ng mga modernong tao ngayon. Iba naman ang kulay na binigay ni Lola. Berde at kulay dilaw at asul yung balintataw. Samantalang yung nasa larawan na susundan natin, kulay pula at nakakatakot.
Parang mata ng adik. Di bale, malaking pera naman ang kapalit nito. Kaya umpisa na natin gawin ngayon. Pinainit ko na yung lata para maya-maya ilalagay ko na yung wax upang tunawin. Tsaka nandyan na rin naman ang mga tali at molder. Tapos na ako maghugas ng plato. Tutulungan ko na kayo sa paggawa ng mga kandila, iho. Lola, magpahinga na po kayo. Kaya na po namin to ni Bobet. Basta kung kailangan nyo ng tulong, ha? Sabihan nyo lang ako. Opo, Lola. Matulog na po kayo. 8:00 na oh. Bago matulog ay sinindihan ni Lola Bing ang kandila na naroon sa ibabaw ng altar at nagdasal. Humalimuyak ang bango ng sampagita sa buong bahay. Grabe, ang bango naman nun. Saan nanggagaling yun? Sa kandila na gawa ni Lola. Alam mo naman na basta siyang may gawa, sobrang bango. Teka. Ano bang scent ang gusto mong gawin natin? Pabango na gawa sa rosas, sampagita, ilang-ilang o eucalyptus? Ano ba ang mabango? Hindi ako eksperto sa mga ganyan eh. Ikaw na ang bahala kung anong ilalagay mo. Alam ko na, ilang-ilang scent na lang ang gamitin natin. Alam mo ba, pati pabango gawa to ni Lola. Kaya nga sobrang makakatipid tayo eh. Ang galing niya, no? Pati yung mga langis na gawa niya, mabenta rin dahil sobrang bango. Alam mo bang gumawa nun? Oo, pero hindi kasing galing ni Lola. O ayan, tunaw na ang wax. Sandali at hahatiin ko lang para malagyan na natin ng iba't ibang kulay yung 3 maliliit na lata. Oh, dahan-dahan lang. Baka mapaso ka. Mula sa silid, sumilip si Lola sa pintuan at tinatanaw sina Bobet at Donnie habang gumagawa ng kandila. Bahagya siyang napabuntong hininga at napangiti, bagamat may lungkot sa kanyang mga mata. Parang kailan lang Ang liit mo pa nun, Apo. Ngayon ikaw na ang nagmana sa nakagisnan naming hanap buhay. Sigurado ako magiging matagumpay ka dahil sa sipag at diskarte mo. Gabayan ka nawa ng Panginoong lumikha. Hindi magtatagal makakasama ko na ang lolo Danilo mo. Isinarado ni Lola ang pintuan at pinatayan na kasinding kandila bago natulog. Hating gabi na abala pa ang 2 magkaibigan sa paggawa ng mga kandila na pang-souvenir. Ayan, medyo tuyo na yung mga ginawa kong balintataw na kulay pula at asul. Bukas na tayo gumawa ng pinaka-base niya na pagpapatungan natin ito. Kahit papano, matatapos din natin to bago sumapit yung kaarawan. Kung magpagawa kasi, sobrang tipid naman sa oras. Mabuti na lang at marami tayong molder na pabilog dito. Kahit papano nagagawa natin ang paraan. Para sa ekonomiya, kakayanin natin. Makakabawi naman tayo sa puhunan dahil 40 isang kandila Oo nga 3:00 na ng umaga na magpahinga ang magkaibigan. Pagkatabi silang natulog sa papag habang pinapatigas ang mga ginawang kandila na kanilang inilagay sa molder. Mahigit kalahati na ang kanilang nagawa kaya napagpasya nilang magpahinga. Nagising si Lola Bing at tumambad sa kanyang paningin ang nakanganga at naglalaway na 2 bata. Ay nako, bakit dito natulog ang mga to? Baka pagkape ng alak. Ang daming kandila palang nagawa ng mga batang to Kakaibang disenyo na masamang mata to. Pambihirang obra, nakakamangha. Aray! Ano ba yan? Ang bigat-bigat naman ng paa mo, Bobet. Oh, iho, gising ka na pala. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape, ha? Magandang umaga po, Lola. Sige po. Ang ganda at ang bango ng mga kandila. Sino ang nakaisip ng disenyong masamang mata na yan? Order po ito ng customer, Lola. Ginaya lang namin yung nasa larawan. Ganun ba? Matapos nyo magawa lahat ng yan uusalan ko muna ng orasyon, ha? Sa gayon positibong enerhiyang matatanggap ng mga taong makakakuha niyan. Nararamdaman ko kasi na
Tila may masamang enerhiya na pumapaloob sa nagpapagawa niyan eh. Ay, ganun po ba, Lola? Oo. Gisingin mo na nga yung kaibigan mo. Nakakarindi ang lakas ng hilik niya eh. Tanghali na naglalaway pa. 3:00 na po kasi kami nakatulog. Mamaya matatapos na namin ang lahat ng to para bukas handa nang isilid sa mga kahon at i-deliver. Matapos mag-agahan, agad na nagsimula muli ang magkaibigan sa paggawa ng mga kandila. Tinulungan sila ni Lola Bing, kaya napabilis silang natapos. Tol, tingnan mo si Lola, parang may saltik. Parang kinakausap niya yung mga kandila, oh. Inuusalan niya yan ng orasyon para bigyan ng positibong enerhiya ang kandila. Alam mo naman si Lola, mapamahiin. Akala ko kung ano na. Ay, malapit na natin makumpleto ang 100 kandila. 20 na lang ang patutuyuin para matapos na ang lahat. O ayan, naorasyonan ko na ang mga kandila at isinilid sa kahon. Wala na kayong poproblemahin. Lola, salamat sa tulong niyo ah. Wow, ang gaganda naman po ng pagkakatali ng laso. Siyempre naman, kinalakihan ko na ang gawain ito eh. Oo nga po. Baka bukas ng hapon po ma-deliver na namin to ni Bobet. Makakabili na rin tayo ng lechong manok at ng paborito niyong pasas, Lola. Marami na tayong pera, Apo. Makakatikim na rin ulit ako ng lechong manok. O ayan, konting kembot na lang at matutuyo na rin yung panghuling mga kandila. O Lola, bakit ang saya mo yata? Sino ba naman ang hindi sasaya kung makakakain ng lechong manok, ha? Ikaw, hindi ka ba matutuwa? Ay, oo nga naman, no. Tama ka, Lola. Makakabili na rin tayo sa wakas ng lechong manok. Sa ngayon magtiis na muna tayo sa daing, ha? Hindi pa bayad ang mga kandila, di ba? Bukas po, Lola. Matapos na ma-deliver namin to. Kinabukasan, 4:00 ng hapon dinala ng magkaibigan ng mga inorder na kandila sa bahay ni Naginang Santiago. Napamangha sila sa disenyo ng hardin nang pinapasok sila ng katulong. Nag-iisang babaeng anak lamang si Maricar sa 3 magkakapatid. Kaya lahat ng kahilingan nito sa mga magulang ay nasusunod. Grabe naman. Trending na talaga ang evil eye na yan. Tingnan mo, oh. Namumula pa yung nakalagay sa gitna ng ginawang entablado. Para bang nakakakilabot? Ang importante, natapos natin na maaga tong mga pang-giveaway. Mababayaran na tayo. Yan na ba mga in-order ni Mami? Magandang hapon. Oo, eto na yung mga kandila. Ang ganda! Nakuha niyo ang gusto ko. Maraming salamat. Pakilapag na lang sa mesa ang kahon. Tsaka ito pala ang bayad kasama na dyan ang tip niyong 2. Aba, swerte nga ah. Sige, mauna na kami. Happy birthday na lang sa'yo, Ma'am Maricar. Masayang inilabas ang dalaga ang mga souvenirs sa kahon. Napalingon pa ang 2 magkaibigan sa entablado sa ginagawa ng ilang kalalakihan. Ang yaman pala nito, Tol. Noon parang normal lang naman ang pamumuhay nila, hindi ba? Sa public school lang naman nag-aaral noon si Maricar, di ba? Hindi malabong mangyari yun kapag masipag magtrabaho. Tsaka nasa ibang bansa na dati yung tatay niya. Kaya tuloy-tuloy ang pag-asenso nila. Oo nga no. Sana umasenso rin tayo sa paggawa ng mga kandila. Ay, mangyayari yan. Basta masipag lang tayo. Nakakapagod man pero kailangan nating magtiyaga para sa mga pangarap natin. Kailangan pa nating makapag-ipon para makapag-aral sa koleyo. Maiba ko, Tol. Malaki ang pinagkaiba ng itsura ni Maricar ngayon. Noon kahit may pagkamasungit, disente pa rin siya tingnan. Ngayon kulay itim ang guhit ng mga mata. Kahit yung mga burloloy sa katawan. Siguro rakista na siya ngayon. Maangas na. Bago natin makalimutan, bibili pa tayo ng lechong manok. Yari tayo kay Lola Bing pag wala tayong dala. Ano ba? Siyempre hindi ko yun nakakalimutan. Sabik na ako makakain ulit ng lechong manok, no? Ang tagal din nating hindi nakakain nun eh. Kasi yung kita natin, sapat lang pambili ng bigas at murang ulam. Kaya ngayon magpakabusog tayo.
Walang pagsidlan ng tuwa si Lola nang maihain sa kanyang harapan ang litsyong manok at mga prutas. Pumapalakpak pa siya na animoy batang nasisiyahan. Ang bango-bango naman ng litsyong manok. Kumain na tayo mga bata. Magpakabusog ka po, Lola. Dahil minsan lang tayo nakakabili nito. Sana naman may susunod pa. Mauna ka nang kumuha, Lola. Umihilab na ang tiyan ko kanina pa eh. Sa wakas, makakakain din tayo ng masarap. Hinay-hinay lang baka mabulunan kayo. Kung nabubuhay lang ang Lolo Danilo ninyo, nakikipag-agawan na rin yun sa atin. Ay, sayang nga lang dahil tinamad na siyang huminga. Naaalala niyo na naman si Lolo sa pagkain ng litsyong manok, Lola. Paano ba naman ang madalas niyang kinakain ang puwet ng manok? Gusto raw niyang alamin kung totoo ba ang sabi-sabi ng matatanda na kung sakaling makakain ng puwet ng manok, aatrasan o hihiwalayan ng asawa. Sa tinagal-tagal namin nagsama at pagkain dun hindi naman yun nangyari. Siguro, Lola, minalas lang sa pag-ibig ang nagpakalat ng kwento tungkol sa pagkain nun. Nandamay lang siya. Ay oo, paborito ni Lolo yun. Ay, tayo lang pala ang kumakain nito. Hindi natin nabigyan ng nanay mo, iho. Binilhan ko rin po sila. Tiyak, simot na yun ngayon. Dahil 8 kaming magkakapatid, pati siguro buto, walang natira para sa mga aso. Kaya damihan mo ang kain ngayon. Dahil bukas, balik daeng na naman tayo. O di kaya, sardinas. Ewan ko ba sa mga kapatid kong yan? Imbis na tumulong dahil hindi na nag-aaral, pagbubulak-bulang inaatupag. Wala namang mapapala sa pag-iinom ng alak. Palaging walang pera kapag humihingi si nanay. Pero may pambili naman ng alak. Mabuti nga't hindi ka tumulad sa kanila. Gutom ang aabutin mo kung tatamad-tamad ka sa panahon ngayon. Ewan ko sa kanila. Hindi na naawa kina nanay at tatay. Matanda na pero sila pang nagtitinda ng balot para may ipakain sa mga batugan kong kapatid. Kaya nga mas gugustuhin ko pang nandito kaysa umuwi sa bahay. Puro na lang kasi bulyawan ang naririnig ko ron. Ang tatamad kasi. Mabuti na lang nagmana ka sa kasipagan namin ni Lola. Oo nga naman. Hayaan mo na ang mga kapatid mo. Matatauhan din yon kapag wala nang makain. Doon na madalas namamalagi si Bobet kapag nagtatampo siya sa kanyang mga kapatid. Kulang na lamang dalhin niya ang lahat ng damit sa bahay ni Donnie at doon na manirahan na. Naging panatag at masaya siya sa tuwing kasama sina Lola Bing at ang kaibigan. Grabe! Busog na busog ako! Ay, mamaya na tayo matulog. Baka hindi tayo matunawan Bukas babalik na naman tayo sa pwesto natin para magtinda ng mga kandila. Linggo bukas. Kaya sana marami-rami ang kita. Gumawa rin tayo ng scented candle para maiba sa paningin at pang-amoy ng mamimili. Natitiyak kong tatangkilikin nila ang mga gawa natin. Oo nga, matagal na rin kasing hindi nakakagawa si Lola ng may disenyo Nagagawa na rin naman natin sa ngayon Muling gumawa ng mga kandila ang magkaibigan. Ginamit ni Donnie ang langis na pabango na ginawa pa ni Lola. Lingid sa kanyang kaalaman na ang mga langis na yun ay pangontra sa masasamang elemento na may mabangong halimuyak na mga bulaklak. Tol, tingnan mo. Kumikinang ang balintataw sa pendant ng kwintas mo. Dahil siguro sa refleksyon ng apoy yan. Hindi Tingnan mo. Parang umiikot-ikot yung balintataw. Ay, oo nga. Bakit kaya nagkakaganito? Baka naman may nakikita yung multo sa paligid. O di kaya masasamang nilalang katulad ng mga aswang. Makaaswang ka naman? Ano naman ang gagawin niya rito sa bahay? Wala namang buntis. Tsaka kung kakainin niya tayo, tiyak, matetetano yun. Sa payat ba naman natin? Matutusok lang ang lalamunan nun ng mga buto natin. Pero bakit kaya nagkakaganyan yan? Huwag mong hawakan.
Pagmasdan mo lang kasi. Tinapik ni Donnie ang kamay ng kaibigan na muntik nang mahawakan ng kanyang kwintas. Sapagkat sinusunod lamang niya ang paalala ni Lola na bawal ipahawak ito kahit na kanino. Hating gabi nang matulog ang magkaibigan. Kinabukasan, nagising sila ng alas 7 ng umaga. Ngunit hindi pa nila nakikitang lumabas ang silid si Lola Bing. Nakakapanibagong tulog pa si Lola. Araw-araw yung maagang nagigising upang magkape. Sandali nga, sisilipin ko sa kanyang silid. Oo nga eh. Baka naman sumama ang pakiramdam. Maayos naman ang kalagayan niya bago matulog Oh, nandiyan pa ba si Lola sa kwarto niya? Bobet, tingnan mo. Mahimbing pa rin siyang natutulog. Ngunit diretso ang katawan niya habang yakap ang larawan ni Lolo. Kinakabahang nilapitan ng binata ang papag kung saan nakahiga si Lola Bing. Hinawakan niya ang kamay nito upang gisingin. Palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib nang maramdaman na malamig na ang mga palad ni Lola at hindi na ito humihinga. Lola! Gumising ka! Alas 7 na! Tol, anong nangyayari? Bakit umiiyak ka na riyan? Tol! Hindi na humihinga si Lola! Halika nga! Pakiramdaman mo! Baka naman nagkakamali lang ako! Ano? Baka naman tinamad lang siyang huminga. Sandali at yuyugyugin ko. Hindi kaya sumama na siya kay Lolo Danilo? Saan naman sila pupunta? Ang tanda na nila para magtanan. Baliw! Hindi yan ang ibig ko sabihin. Kundi sumama na siya sa kabilang mundo. Patay na si Lola. At malamig na siyang bangkay. Ha? Patay na si Lola? Ako, Lola Bing, gumising po kayo. Sana hindi na lang kami bumili ng lechong manok. Yun na palang masaya at huling hapunan mo. Lola, Lola naman, huwag mo naman kaming iwan. Bobet, dalhin na natin siya sa ospital. Baka naman maagapan pa ng doktor at nakatulog lang si Lola. Patay na siya, Tol. Hindi na siya humihinga. Nakakatakot kung magising ang patay dahil magiging amaranhig na yun. Ano na gagawin natin? Di tumawag sa morgue. Ang bihira naman si Lola. Iniwan na tayo. Umiiyak na nakaupo si Donnie sa harapan ni Lola Bing habang hawak-hawak nito ang kamay ni Lola. Salamat, Lola, sa lahat ng pagmamahal na binigay niyo ni Lolo Danilo sa akin. Hindi niyo man ako kadugo pero pinaramdam niyo ang pagmamahal na pinagkait ng sarili kong mga magulang. Hindi ko po makakalimutan ng lahat ng pangaral at mga tinuro niyo. Mahal na mahal ko po kayo. Tol, dumating na ang mga embalsamador. Kukunin na nila ang labi ni Lola. Sige, papasukin mo na sila. Huwag ka nang umiyak. Matanda na si Lola. Mabuti nga, hindi na siya naghirap pa bago mamatay. Natulog lang siya ng mahimbing. Madalas na siya nagpapaalam sa akin eh. Minsan sinasabi niya na nakikita na niyang sinusundo na siya ni Lolo. Pero ayaw pa niyang sumama dahil hindi pa raw siyang handang iwan ako. Naaalala mo ba nung araw na ibinigay niya ang kwintas sa'yo? Tsaka yung nakita nating umilaw ang pendant nun. Yun na siguro ang hudyat na handa na siyang iwanan ka dahil naipamana na niya sa iyo yung kwintas na yan. Minsan gumagana rin pala ang utak mo, Bobet. Yun din ang naisip ko eh. May lumang kwaderno sa ibabaw ng mesa. Tingnan mo nga yun. May sangkap ng halamang gamot na ginagawa ni Lolang nakasulat dito. At mga orasyon pangontra sa masasamang elemento. Yan lang ba talagang naipamana ni Lola sa'yo? Maghalungkat ka pa. Malay mo, lihim palang milyonaryo si Lola at may titulo ng lupa na nakaipit sa mga papel na yan.
Ikaw talaga, sa kaka-cellphone mo yan eh. Sige, manood ka pa ng mga K-drama. Paano naman magiging milyonaryo si Lola? Mula pa pagkabata, pagtitinda na ng kandilang kabuhayan namin. Ay, oo nga pala. sorry. Isang linggo ring ibinurol si Lola sa kanilang bahay. Tanging sina Donnie at malalapit na kakilala nila ang nakiramay, sapagkat hindi kilala ng binata kung sino-sino ang mga kapatid at kaanak ni Lola. Ang alam lamang niya ay nakatira si Lola sa Palawan at sumama kay Lolo sa Visayas nang sila'y magsama bilang mag-asawa. Mabuti na lang talaga at inampong ka ni na Lola. Nakakalungkot kasing isipin na walang mag-aasikaso sa labi niya kung nagkataong namatay siya na wala ka. Kung hindi nila ako inampon, siguro nagpalaboy-laboy na ako sa kalsada at napahamak na ako. Tol, tingnan mo. Parang umiikot-ikot na naman yung balintataw sa kwintas mo. Ano na naman kaya ang nangyayari kapag nagkakaganyan? Trip lang siguro ng mata na magpaikot-ikot kapag nasisilaw. Nakatuon kasi rito ang ilaw ng motorsiklo ni Mang Kaloy. Hindi kaya lumalakas ang kapangyarihan ng anting-anting na yan? Dahil kabilugan ng buwan? Tingnan mo. Tsaka, diba sa tuwing kabilugan ng buwan, naglalabasan ng masasamang elemento at mga aswang? Katulad na lang nung napanood ko sa pelikula. Tapos ikaw ang magiging tagapagtanggol dahil makapangyarihan ka. Tindero tayo ng mga kandila at gumagawa lang nun. Hindi tayo superhero. Tsaka kung may aswang man, di sana noon pa yung nagsilabasan. Manggagamot si Lola Bing. Ngunit ni isang aswang wala pa akong nakitang nakalaban niya. Tanging nanggagamot lamang siya ng mga sakit na pinapadapo ng mga itim na elemento tulad ng duwende at kapre. Pero ni isa, wala pa akong nakita. Malamang sarado pa yung ikatlo mong mata. Malay mo, dahil nasa iyo na ang anting-anting ni Lola, bumukas yan at makakapunta ka sa ibang dimensyon. Grabe naman ang imahinasyon mo. Nasobran ka na yata sa kape, kaya kung ano-ano na ang iniisip mo. Matulog ka na nga. Maaga pa tayo bukas para asikasuhin ang libing ni Lola. Hindi pa ako inaantok eh. Ikaw yung matulog dahil ilang araw ka nang hindi nagpapahinga. Sigurado kang okay lang sa'yo na umidlip ako? Baka naman matutulog ka rin. Hindi pa naman pwedeng iwanan na walang bantay si Lola. Maglalaro kami ng bingo ng mga pinsan ko. Kami na magbabantay dito. Magpahinga ka na. Nangingitim na yung palibot ng mga mata mo. Mamaya mapagkamalang ka pang aswang. Tarantado ka talaga. Sige na nga, magpapahinga na muna ako. Alauna na pala. Humiga sa mahabang upuan na gawa sa kawayan si Donnie at unti-unting napapikit. Naririnig pa niya ang tawanan ni Bobet sa tuwing sinisigaw ang numero na nakukuha sa bote. Ilang sandali pa'y tuluyan na siyang nakatulog. Bakit ang dilim? Nasaan na kaya ako? Bobet? Lola? Nasaan na kayo? Ayun, may tao. Parang humihingi ng tulong. Na paano kaya siya? Tulong! Tulungan mo ako! Ano nangyari sa'yo? Bakit duguan yung mga mata mo? Tsaka wala ka ng mga balintataw. Tulungan mo ako! Ang babae! Siya gumawa nito sa akin! Papatayin niya ako! Maging ikaw! Bakit? Anong kasalanan mo at bakit nagawa niya yan sa'yo? Kampo siya ng Diablo! Kinukuha niya ang mga balintataw upang makapagbigay ng swerte sa kanya at ginagawang palamuti. Kinakain rin niya ang laman loob ng kanyang magiging biktima. Kaya't kung may pagkakataon ka makatakas, tumakbo ka na! Huwag ka magpapahuli sa kanya! Nasaan na siya? At anong lugar to? Umalis ka na! Palapit na siya! Nadidinig ko na ang tulog ng mga patalim niya! Walang aalis. May isa pa akong pares ng mga mata na magiging palamuti. Lumayo ka sa akin! Huwag mo tanggalin ang mga mata ko! Donnie, gising! Pakiusap! Gising! Huwag mo akong Tol, patayin! gumising ka! Binabangungot ka yata!
Malakas na sinampal ni Bobet ang kaibigan, kaya't bigla itong nahimasmasan. Takot na itinulak ni Donnie ang kaibigan habang hinihingal. Tol, ako to si Bobet. Para namang nakakita ka ng multo ah. Panaginip lang pala yun. Akala ko totoo na. Bakit? Ano bang napanaginipan mo? Yung babae, sinaksak niya ako ng patalim sa mata. Pilit niya kinukuha ang mga balintataw ko. Pagod lang yan. Oh, itong tubig. Uminom ka muna. Parang totoo talaga. Duguan ang mukha ng babae at mabalasik ang anyo nito habang dinudukot ang mata ko. Panaginip lang yan, kaya malabong magkatotoo. Magpahinga ka na nga ulit para naman dalawin ka ng magandang panaginip. Nagsindi na lamang ng kandila si Donnie na gawa sa aroma ng sampagita. Humalimuyak yon sa kabuuan ng bahay at nakakapagpakalma ng isipan. Ayoko nang matulog. Magkakape na lang ako. May mainit na arroz caldo na niluto si nanay. Baka gusto mong kumain, ikukuha kita. Sige, salamat tol. Oh, ito na. Umuusok-usok pa. Para magising yung natutulog mong diwa. Pambihirang panaginip yun ah. Hanggang ngayon, bumabalik pa rin sa aking mga balintatawang nakakasindak na anyo ng babae. Hindi kaya masamang pangitain yun? Ikatok mo na lang yan sa kahoy para hindi mangyari. Hindi na siya nakatulog hanggang sumikat ang araw. Nag-ayos na lamang sila dahil 9:00 ng umaga gaganapin ang libing ni Lola. Nagtulungan ang kanilang mga kapitbahay upang mailibing ng matiwasay si Lola Bing na napamahal na rin sa kanila. Tol, tingnan mo oh. Kahit hindi natin kakilala, dumalo sa libing ni Lola. Iilan sa kanila kilala ni Lola at nagamot niya ng libre. Kaya nga marami talaga nagmamahal kay Lola Bing. Mamaya na lang ako uuwi. Dito muna ako. Ayoko pang iwan si Lola. Alangan namang iwan kita. Siyempre sasamahan kita sa sementeryo. Mamaya ano pang maisipan mong gawin? Loko-loko. Ayoko lang muna umuwi. Namimiss ko na si Lola eh. Si nanay at ang mga kapatid ko na ang bahala sa pagbibigay ng mga tinapay sa mga dumalo sa libing. Sasamahan na muna kita rito. Malungkot na ngayon ang bahay sa tuwing uuwi ako. Wala nang sasalubong sa akin at kakain ng pasas na dala ko. Kahit nahirap sila sa buhay, kinupkup nila ako ni Lolo Danilo at pinag-aral. Utang na loob ko sa kanila ang buhay ko ngayon. Hindi na sayang ang paghihirap nila dahil sinuklian mo naman sila ng pagmamahal eh. Mas maswerte ka nga kaysa sa akin dahil hindi napuno ang tenga mo ng sigawan at mga bulyawan. Samantalang ako, araw-araw nagigising sa ingay ng mga kapatid ko na batugan. Madalas pang nag-aaway sa pagkain na hindi naman sila ang bumibili. Parang kargo ko ang mga walang hiyang yun. Ginawa pa akong gatasan dahil ako ang may trabaho. Hayaan mong tumayo sila sa sarili nilang mga paa. Mag-ipon ka dahil hindi habang buhay malakas ka. Tapos kung ikaw itong nangangailangan, wala ka namang silbi sa kanila. Kaya nga nagsuntukan kami nung 1 linggo. Di ko lang pinaalam sa'yo. Sumusobra na eh. Akalain mo kinuha na naman ng perang itinago ko sa aparador? Buti na lang hindi pa yun yung naipong ko. Kinita lang natin yun nung 1 araw. Ako na nagpapakain sa kanila. Nagawa pa akong nakawan. Palibhasa, puro barkada at bisyong inaatupag eh. Sabihan mong tulungan tayo sa paggawa ng kandila para naman lumago ang negosyo natin. Pera lang ang gusto nila. Ayaw nilang magbanat ng buto. Mga walang silbi sa lipunan. Nagsiuwian na ang mga tao. Ngunit nanatili sila sa sementeryo at patuloy na nag-usap hanggang sa may lumapit na matandang lalaki at nakipagkwentuhan sa kanila. Mga bata, hindi pa ba kayo uuwi? Wala lang tao rito sa sementeryo bukod sa ating 3. Mamaya pa ho kami uuwi, Manong. Ayaw pang umuwi nitong kaibigan ko eh. Nagluluksa pa sa pagpanaw ni Lola. Gusto pa niyang dumito muna kami. Ganun ba? Napakabango naman yung kandila ninyo. Ay oho,
Sa katunayan, kami po ang may gawa nito. Gumagawa po kami at nagtitinda ng kandila. Naparito ko dahil naamoy ko kasi yan. Batid kong dito nanggagaling ang mabangong amoy kaya tinignan ko kung ano. Gusto nyo, dala namin kayo sa susunod na dalaw namin kay Lola. Mukhang may dinalaw ka rin yata, Manong. Oo. Dinalaw kong aking anak na si Paco. Kakalibing lang niya nung 1 linggo eh. Ano pong ikinamatay niya? Natagpuan siya sa talahiban na walang buhay. Ang masama pa'y dinukot ang kanyang mga mata. Hindi naman pagnanakaw ang motibo na may gawa nun sa kanya. Dahil naroon pa ang kinita niya mula sa paglalako ng mani at chicharon. Dinukot ang kanyang mga mata? Totoo ba yan, Manong? Oo. Wala pa ngang balita tungkol sa kaso ng anak ko eh. Maging ang mga kapulisan nahihirapan kung sino may gawa nun sa kanya. May litrato ka ba ng anak mo, Manong? Sandali lang. Titingnan ko lang kung meron akong naitago sa pitaka. Tol, parang nagkatotoo nga ang panaginip mo. Sana naman nagkataon lang yun. Ito. Ito si Paco, iho. Parang kamukha nga niya yung lalaking humihingi ng tulong na nasa panaginip ko. Siya nga yun. Sigurado ka ba, Tol? Ibig sabihin nagkatotoo ang panaginip mo. Ngunit kagabi mo lang siya napanaginipan. Pero 2 linggo na mula nung mamatay siya. Maaaring nagbibigay siya ng babala sa akin. O di kaya'y humihingi ng tulong upang makamit niya ang hustisya. Ngunit, paano ko naman malalaman o mahahanap kung sino ang may kagagawa nun sa kanya? Sa dinami-dami ng babae dito sa mundo. Hindi ako papayag na mababaw na lamang sa limot ang pagkamatay ng aking anak. Hahanapin ko kung sino man ang may gawa ng pagkamatay niya. Kung may alam po kami, sasabihin ka agad namin sa inyo, Manong. Ako nga pala si Joaquin. Diyan lamang ako nakatira sa kanto, malapit sa sementeryong ito. Naging sideline ko ng paglilinis dito sa sementeryo at nagtitinda ako ng mani at chicharon sa gabi. Ako po si Donnie at siya naman si Bobet. Sige na, mauna na ako sa inyo. Mag-iingat kayo ha. Huwag kayo magpagabi. Delikado na ang panahon ngayon. Marami ng masasamang tawang umaaligid. Maging ang mga inosente wala ng takas. Inihatid ng tingin ng 2 binatang matandang lalaki habang lumalakad palayo. Malungkot ang mga mata nito. Bagamat hindi maikukubli ang galit sa mukha nito nang ikwento sa kanila ang sinapit ng kanyang anak. Pambihira, nagkatotoo ang panaginip mo, Tol. Paano kung nakakasalubong lang pala natin sa daan yung salarin? Kailangan nating maghanda at magdala ng patalim pang self-defense. Hindi na talaga maganda ang takbo ng mundo. Kaliwat kanan ng patayan na napapabalita. Ngunit nakakagimbal dahil maging sa panaginip ko ay nagkatotoo. Umuwi na tayo bago pa tuluyang dumilim. Nagsimula na silang maglakad palabas ng sementeryo. Saglit silang napahinto sa paglalakad nang mapansin ang sasakyan na dumaan sa kanilang harapan. Nagtama ang paningin ni Donnie at ng babaeng sakay ng kotse. Teka, si Maricar yun ah. Kakaiba na siya kung makatingin. Tsaka yung mga kasama niya, puro kalalakihan at lahat nakasuot ng itim. Parang grupo na sila ng kulto, hindi na rakiste. Hindi ko mapaliwanag ang pakiramdam ko nang magtamang paningin namin, Bobet. Bigla na lang akong kinabahan. Baka naman may spark o hindi kaya para bang may slow-mo? Yung katulad sa telenovela na bigla na lang nagkaing laban? Ay nako, iba talagang epekto ng panonood mo sa mga pelikula. May pa-spark at slow-mo ka pang nalalaman. Bigla silang natigilan ng umihip ang malakas na hangin. Nanindig ang kanilang mga balahibo na tila paikot-ikot yun sa kanilang kinatatayuan. May paparating na bagyo ba? Ang lakas naman ng hangin. Kanina lang napakalinsangan ng panahon. Hindi ito dulot ng bagyo, kundi may umaaligid na masasamang elemento o kapangyarihang itim. Ganto kasi noon ang pakiramdam ko kapag nanggagamot si Lola. Bigla na lang dadampi sa iyong balat ng malamig na hangin kahit mainit naman ang panahon. Baka naman napapalibutan na tayo ng mga kaluluwa at multo dito sa sementeryo. Tingnan mo, tayong 2 na lang nandito. Mamaya sanibang pa nila tayo eh.
Tara na nga. Kung ano-ano nang tumatakbo sa utak mo eh. Napaka matatakutin mo talaga. Nagulat sila nang biglang umatras ang kotse at huminto sa kanilang harapan. Napakunot noong dalawang binata nang dumungang mula sa bintana si Maricar. Natatandaan ko kayong dalawa. Kayo yung nag-deliver ng souvenir ko nung birthday ko, di ba? Ah, oo. Bakit? Magpapagawa ka ba ulit? Hindi pa naman sa ngayon. Napansin ko kasing naglalakad kayo eh. Sumabay na kayo sa amin. Malayo-layo pa naman ang sakayan mula rito. Ay, oo ba? Sa katunayan, pagod na rin ako eh. Hindi na, Ma'am Maricar. Salamat na lang. May dadaanan pa kasi kami ng kaibigan ko. Meron pa ba, Tol? Bakit ngayon mo lang sinabi kung kailan pauwi na tayo? Huwag na kayong mahiya. May bakanting upuan pa naman sa likod oh. Tsaka mga kaibigan ko lang naman ang kasama ko rito. May dinaanan lang din kami. Kung gusto nyo, ihahatid na namin kayo. Salamat na lang pero meron pa kasi kaming kukunin dyan sa kanto eh. Pinandilatan ni Donnie ng mata ang kaibigan upang sumang-ay na lamang sa kanya. Tinapik pa nito ang likod ni Bobet dahilan na magsalita ito. Oo nga pala, nakalimutan ko. May dadaanan pa pala kami dyan sa kanto. O sige, kayo ang bahala. Sige na David, umalis na tayo. Mag-ingat kayo. Salamat na lang ulit. Matalim na tinitigan sila ng dalaga habang mapaklang nakangiti. Tumindig ang mga balahibo ni Donnie dahil sa kilabot na naramdaman. Nanariwa sa kanyang isipan na mukha ng dugo ang babae sa kanyang panaginip. Pinilig-pilig niya ang ulo at kinurap-kurap ang mga mata dahil ayaw niyang pagbintangan si Maricar. Tol, anong nangyayari sa'yo? Umalis na sila pero hindi ka pa rin tumitigil sa pag-iling-iling dyan. Wala. May naalala lang ako. Mukhang tinamaan ka na kay Maricar ah. Tapatin mo nga ako, Tol. May gusto ka ba sa babaeng yun? Ha? Ano pinagsasabi mo? Wala no? Wala pa sa isipan ko magkanobya. Umuwi na nga tayo. Matapos na mailibing si Lola Bing, sinamahan na ni Bobet ang kaibigan sa bahay nito. Napabalikwas siya ng bangon nang mapanood sa cellphone ang balita tungkol sa natagpuan na namang bangkay sa liblib na lugar. Tol, tingnan mo ang balita. May natagpuan na namang bangkay. Katulad sa nangyari sa anak ni Mang Joaquin. Pakiwari ko, hindi lang isa o dalawang tao ang may kagagawan niyan, kundi marami. Ano kaya ang dahilan? Bakit kaya nila kinukuha mga mata? Alam mo bang ilang beses na ako nananaginip na humihingi ng tulong sa akin ng mga biktima? Pero wala akong magawa. Pagtatawanan lang tayo ng mga pulis kung babasihan lang ang mga panaginip ko. Sasabihin nila na nababaliw na ako. Humihingi ng tulong ang mga nagpapakita sa iyo. Isa siguro sa kapangyarihan ng kwintas na ibinigay sa ni Lola ay ang matulungan ng mga kaluluwang sumisigaw ng hustisya. Hindi normal na taong pumapatay, kundi kumakain din sila ng laman. Nakikita ko sa panaginip ko ang evil eye na kawangis na pinagawa sa atin ni Maricar. Ayokong isipin na isa siya sa salarin dahil wala naman ako matibay na ebidensya. Pero malakas ang kutob ko eh. Subaybayan kaya natin ang bawat galaw niya. Lalo na't nakakatakot pa ang mga kasamahan niyang lalaki na nakita natin noong nakaraang araw. Paano kung sila nga ang pumapatay? Kung ganon, hindi basta-basta ang mga tao ang babanggain natin. Dumayo ang magkaibigan sa baryo ng San Jose dahil kapistahan ng patron. Nagtinda sila ng kandila sa labas ng simbahan sapagkat may gaganaping prosesyon ng 5:00 ng hapon. Ang daming tao ah. Sana naman maubos ang mga kandilang dala natin. Mabenta tong scented candle na kulay lila. Mabuti na lang at dinamihan ko ang dala kanina. Oo nga eh. Anong oras kaya matatapos ang prosesyon? Narinig ko kanina sa matatanda, 6:30 raw. Gagabihin tayo sa pag-uwi. Sayang naman kasi kung uuwi tayo kaagad. Marami namang tricycle na pumapasada eh. Tol, nandito na pala si Mang Joaquin. Naandun siya sa kabilang kalye, nagbebenta ng mani at chicharon.
Ayun, nakita niya tayo. Mukhang papalapit na siya rito. Kamusta na mga bata? Marami na ba kayong naibenta? Sakto lang po. Kayo, kumusta na? Eto, ganun pa rin. Kailangan magtinda para may pangtusto sa araw-araw na pangangailangan. Kamusta na po pala ang kaso ng anak ninyo? May balita na po ba? Wala pa rin. Usad pagungang hustisya rito sa Pilipinas. Kung mahirap ka, hindi ka naman papansinin ng mga nakaupo sa gobyerno Kahit na pabalik-balik ka pa, paasahin ka lang naman nila. Ngunit wala pa rin resulta. Nako, nawawalan na ako ng pag-asang mahanap ang taong pumaslang sa aking anak. Tila ba'y mawawalan na lamang ng saysay ang kanyang pagkamatay. Habang ang salari ni Malaya nakakagalaw dito sa labas. At maaari pa makapangbiktimang muli. Para lang talaga sa mayayaman ng hustisya. Noong isang araw ay may natagpo na namang bangkay malapit sa barangay namin Itinapos sa damuhan kung saan wala masyadong dumadaan. Katulad sa nangyari sa anak ko. Nawawala rin ang mga mata ng biktima. Ano kaya ang ginagawa nila sa mga mata ng pinapatay nila? Kakaiba naman yun. Baka binibenta sa mga mayayamang bulag. Ang masakla pa, tila hinalukoy pa ang laman loob ng mga biktima. Baka aswang ang may gawa. Tol, napanood mo ba yung pelikulang Scarecrow? Tapos nangunguha ng mga mata para lumiwanag ang paningin niya sa dilim. Naku, baka ganun yun. Meron na dito sa Pinas. Aswang, tikbalang, duwende ang meron dito. Isama mo pa ang mga adik. Kung sino man sila, masasabi kong walang kapatawaran ang ginawa nila. Naputol ang kanilang pag-uusap nang may bumili sa kanila. Marami ng tao dahil magsisimula na ang prosesyon. Paubos na rin ang paninda ni Mang Joaquin, kaya nanatili ito sa pwesto ng 2 binata at nakipagkwentuhan. Matapos ang prosesyon, ay napagpasya na nilang umuwi dahil wala na rin namang bumibili ng kandila. 8:00 na pala. Ililigpit ko lang mga gamit natin para makauwi na tayo. May natira pang mga kandila. Ilalagay ko na lang to sa bag. Sumabay na kayo sa akin. Nandun lang yung tricycle ko Akala ko bisikleta ang dala nyo, Mang Joaquin. Sige po, sasabay na po kami sa inyo. Marami-rami kasi ang dala kong balot at chicharon mahirap kung sa bisikleta ko ilalagay. Kailangan ko magtrabaho dahil malilit pa ang aking mga apo na naiwan ng namatay kong anak. Yung asawa niya kasi hindi pa makapagtrabaho dahil kapapanganak lang din. Sobrang naaawa nga ako sa naiwang mag-iina ni Paco. Basta po may tiyaga, may nilaga. Makakamit nyo rin po ang hustisya sa pagkamatay ng anak nyo. Bitbit ko na lahat ng mga gamit. Mabuti na lang at magaang at maliit lang ang folding table na dala natin. Sumakay na kasi tricycle para makaalis na tayo. May alam akong shortcut na daan para mabilis tayo makakauwi. Ihahatid ko na rin kayo sa inyong tinitirhan. Maraming salamat po, Mang Joaquin. Oh, Bobet, wala ka na bang nakalimutan? Wala na. Maliit na silya at mesa na lang ang dala natin. Tsaka nandito na sa bag ko yung maliit na arenola na pinaglagyan natin ng benta. Palitan mo na nga yan. Kinakalawang na Ayoko nga. Swerte to sa atin Tsaka ito na lang ang alaala ko kay Lolo. Ibinigay niya sa akin bago siya namatay. Tara na nga. Hinihintay na tayo ni Mang Joaquin sa tricycle. Binagtas nila ang daan pauwi. Lumiko si Mang Joaquin sa bandang kanan at doon dumaan sa shortcut na dinaanan niya nang tumungo siya sa baryo ng San Jose. Tahimik ang paligid. Tanging mga kuliglig at mga ibon ang maririnig at walang pamamahay. Bagamat napatigil sila nang may marinig na boses ng tao na umalingaw-ngaw sa kadiliman. May tao na humihingi ng tulong. Tubigilan muna tayo rito. Parang may sasakyan sa dulo. Bumaba na muna kayo at itatago ko lang ang tricycle sa mga talahib. Nararamdaman ko nagbabadyang panganib. May mga umiiyak. Anong lugar na ba ang napuntahan natin? Sigurado ka po ba, Mang Joaquin, na tama ang nadaanan natin? May mga taong napagawi rito ngayon at tila may krimeng nagaganap. Doon tayo banda. Baka makita nila tayo rito. Palakas ng palakas ang boses ng mga taong nagmamakaawa. Ano ba yan? Parang may hising na ginaganap. May nakakita na sa atin?
Sa palagay ko wala. Mabuti na lamang sa kabilang kanto ang pinagbumulan ng mga sigaw. At natatabunan ng mga puno at mayayabong na talahib ang ating nadaanan. Hindi kaya sila yung mga taong pumatay sa iyong anak, Mang Joaquin? Umalis na lang kaya tayo rito. Nakakatakot na ang mga sigaw ng mga taong humihingi ng tulong. Wala ring signal. Hindi tayo makakahingi ng tulong sa mga pulis. Huwag kang maingay. May naririnig akong mga yabag na papalapit dito. Donnie, Babet, dito kayo magtago. Nakikita ko ang mga tao. Tila ba'y mga pusang nagdahan-dahan sa paglalakad ng tatlo upang walang makapansin sa kanila. Hinawi nila ang mga talahib at dooy tumambad sa kanilang paningin ang dalawang lalaking biktima na nakaluhod habang nagmamakaawa sa mga taong nakasuot ng itim. Nandilat ang mga mata ng dalawang magkaibigan nang matanaw ang pamilyar na mukha ng babaeng nakangisi na may hawak ng patalim. 2 pares ng mata na lang ang kulang kapag nakuha ko na ang balintataw ng mga lalaking to. 13 pares ng mata ang siyang kailangan para maisagawa ko ng ritual para mapalakas ang kapangyarihan ng samahan. Magiging ganap na kasapi ka na namin kapag nakumpleto mo ng 13 pares na mga mata. Mabibigyan ka namin ng proteksyon. Walang hanggang kasaganahan at kapangyarihan. Sige na, hawakan niyo na sila. Dahil dudukutin ko na ang mga balintataw ng mga yan. Hawakan niyo mabuti ang mga yan para mapabilis ang pagkuha sa kanilang balintataw. Huwag niyo na akong pahirapan pa. Hindi ko naman kagustuhan na saktan kayo. Pero kailangan ko tong gawin para sa ritual na gaganapin. Gustong sugurin ni Mang Joaquin ang mga kalalakihang nagpapahirap sa dalawang biktima. Subalit pinigilan siya ni Donnie dahil maaari din silang mapahamak. Mang Joaquin, hindi tayo maaaring sumugod na walang sandata. Sigurado ako may mga baril sila at mga patalim. Kailangan natin maghanap ng mga bagay na maaari nating panlaban sa kanila. Teka, may bato akong nakapa. Pwede na to. Maghahanap ako ng sanga ng kahoy. Puwisit na babaeng yun. Dudukutin na talaga niya yung mga mata ng lalaki, oh. Sandali at ihahagis ko tong bato sa kanya. Napatigil ang babae sa pagsaksak sa kanyang biktima nang tamaan ng bato ang kanyang braso. Sino yun? Buisit, may tao! Sige, hanapin niyo! Mapupurnada pa ang misyon ko! Tatamaan ko siya. Kaso nga lang, alam na nila na may ibang tao bukod sa kanila. Kailangan na natin tumakbo. Doon tayo sa malaking puno ng mangga. Naririnig ko na ang mga yabag na mga taong paparating. Nasaan na ba si Mang Joaquin? Naghanap ng kahoy. Tol, tingnan mo. May ahas sa harapan natin. Gusto tayong tuklawin. Ahas nga, pero tingnan mo siya. Nakatuon ang kanyang paningin sa kwintas ko. Tila natigilan siya at hindi kumukurap. Yung pendant, umiikot na naman ang balintataw. Parang nahihilo na yata yung ahas sa kakatitig dyan, ah. Ilang sandali pa'y umalis ang ahas na tila ba'y may naguutos sa kanya. Dumaan lamang ito sa harap ni Mang Joaquin at gumapang palayo. Ang laki ng ahas na yun ngunit tila ba'y hindi niya ako napansin at dinaanan lamang ako. Maging kami hindi niya sinaktan. Baka kakampi na natin siya. Sana naman iligtas niya tayo mula sa mga walang hiyang tao na yun. Tulong! Ayun, may sumisigaw. Parang tinutuklaw ng ahas. Nahipnotis mo ang ahas, taglay mong kwintas, tol. Ayos, may kakampi na tayo. Tingnan niyo, pumulupot sa leg ng lalaki ang ahas hanggang hindi na ito makahinga. Tama ang sinabi ni Lola na makakatulong ang kwintas na to kapag may panganib. May paparating na naman. Kinuha kong tubo si tricycle. Babasagin ko talaga ang bungo ng mga lalaki yan. Malakas na hinataw ni Mang Joaquin ng lalaki sa ulo. Bagamat nasangga ito ng lalaki, kaya't nagpagulong-gulong sila sa damuhan. Bobet! Kailangan nating tulungan si Mang Joaquin. Dinadaganan siya ng lalaki. Sandali at kukunin ko ang arinola at ihahampas ko to sa kanya. Matibay kaya to.
Alam kong kayo ang pumatay sa aking anak. Mga walang hiya kayo. Nandamay pa kayo ng mga inosenteng tao. Para lamang may sa katuparan ng walang kabuluhan yung misyon. Mga demonyo kayo! Maging ikaw ay papatayin ko. Pati ang dila mo'y dudukutin ko. Sa gayon ay tumahimik ka. Ikaw ang tumahimik! Bitiwan mo si Mang Joaquin, tarantado ka! Malakas na hinataw ni Bobet gamit ang arinola ang ulo ng lalaki ng paulit-ulit. Sumasalpok ito sa ulo ng lalaki, ngunit tila hindi ito nakakaramdam ng sakit. Ang tigas ng ulo mo, ha? Tigilan mo Alam yung mo, bunggong. Mas matibay pa ang arinolang to kaysa sa bungo mo. Kahit pagtulungan niyo pa ako, hindi niyo ako mapapatay. Wow! Hani pa. Hindi pa nayuyupi, oh. Talaga lang ha? Bubutasin ko yung leg mo, hayop ka! Matira matibay. Tingnan natin kung sinong unang masisira. Yang pagmumukha mo o itong arinola na ipinamana pa sa akin ng lolo ko. Grabe. Hindi pa rin napipipi. Naaaliw na pinupukpok ni Bobet ang ulo ng lalaki. Ngunit bigla siyang natigilan nang mapansin ang namumula nitong mga mata at kumulubot ang balat sa mukha. Akala mo ba matatakot mo ako sa mukha mong yan? Uy, kanina ka ba pangit? Tinitiis mo lang ang sakit kaya namumuo na yung dugo sa mata mo. Kaya namumula yan. Walang iya ka? Huwag kang tumigil sa ginagawa mo, Bobet! Dali, sasaksak ko ang tubo sa leg ng animal na ito! Mga tsempo lang ako. Pagbubuhol-buhulin ko yung mga bitukan ninyong dalawa. Tinadyakan ni Bobet ang lalaki, dahilan para matumba ito. Tinulungan niyang makatayo si Mang Joaquin at muli nilang sinugod ang lalaking nagmistulang aswang. Inilagay niya sa ulo ng lalaki ang arinola at paulit-ulit na hinataw ni Mang Joaquin ang tubo ang katawan ng kalaban hanggang sa unti-unti itong manghina. Kahit patayin ko man kayong lahat, hindi nyo na may babalik ang buhay ng aking anak. Ngunit mapipigilan ko naman kayo sa inyong mga kasamaan. Nandilat ang mga mata ni Bobet nang itarak ng matanda ang tubo sa leeg ng kalaban. Pilit itong tumatayo, subalit paulit-ulit na ibinabaw niyo ng matandang lalaki sa katawan nito. Tingnan mo bang Joaquin? Parang nangingitim yung mukha niya. Aswang nga ba siya? Hindi ko alam. Ngayon lamang ako nakasagupan ng ganitong nilalang. Tila ba parang itim na engkanto na ang itsura niya, oh? Kakaibang nilalang naman ang napatay natin. Kung hindi magawang mabigyan ng hustisya ng alagad ng batas ang pagkamatay ni Paco, ako mismong papatay sa mga pumaslang sa kanya. Nasaan na si Donnie? Hindi ko na siya nakikita. Baka nahuli na siya ng mga kalaban. Hanapin po natin, Mang Joaquin. Magkasama silang nagkubli sa mga talahib at hinanap si Donnie. Namangha si Bobet nang mapansin na may katamtamang laki ng ahas ang lumapit sa kaibigan. Nang hawakan ito ni Donnie, ay bigla itong tumigas na maihahalin tulad sa ahas na naging bato. Ano nangyayari? Nakakamangha naman. Parang baston habang kumikinang ang mata ng ahas na to ah. Grabe, tol. Hindi ako makapaniwala na biglang naging basto ng ahas ng hawakan mo. Nagkatotoo ang sinabi ko na ikaw ang tagapagtanggol ng mga naaapi. Ito na siguro ang bisa ng kwintas na binigay ni Lola. Marahil, balintataw ng makapangyarihang ahas ang nasa loob ng kwintas na ito sapagkat nakokontrol niya ang malaking ahas na muntika ng tumuklaw sa atin. Makapangyarihan pala ang mga gamit ni Lola. Lalo na ang kwintas na ipinamana niya sa'yo. May mga kalaban. Kailangan natin silang maunahan bago pa nila tayo masaktan. Diyan lang pala kayo nagtatago. Sisirain niyo pa talaga ang mga plano ko. Bakit mo to ginagawa? Anong kasalanan ng mga taong pinatay mo? Wala akong panahon na magpaliwanag sa'yo. Lalo na sa isang hamak na tindero ng mga kandila lang naman. Dahil sadyang mga pakialamero kayo, papatayin ko na rin kayong tatlo. Itinutok ng babae ang baril sa kanila at pinaputukan sila. Dahil may silencer ang baril,
Hindi gaanong lumikha ng ingay ang putok noon. Bagamat laking gulat ni Maricar nang isa-isang sanggay ni Donnie ang bala gamit ang ahas na naging bato na nagmistulang baston. Nagawa mong iwasan ang mga balang pinakawalan ko. Anong klaseng tao ka? May taglay ka rin bang anting-anting, ha? Sagutin mo ang tanong ko, Maricar. Bakit mo pinapatay ang mga inosenteng tao at dinudukot ang mga mata nila? Hindi ka ba naaawa sa pamilya na may iwan ng mga biktima mo? Kung kapalit nun karangyaan at kapangyarihan, wala na akong pakialam kung sino man ang masagasaan ko. Hindi nga ako naawa sa mga kapatid ko eh. Sa kanila pa kaya na hindi ko kaano-ano? Kampong ka talaga ng Diablo! Maging ang mga kapatid mo, pinatay mo? Bakit hindi? Wala naman silang silbi. Sa katunayan, kaagaw ko sila sa lahat ng bagay na gusto kong maangkin. Ang yaman ng mga magulang ko. Maging ang atensyon nila. Kaya nga naibibigay na sa akin lahat ng kagustuhan ko eh. Dahil wala na sila. Spoiled brat pala ang babaeng yun eh. Ngayon kayo naman ang papatayin ko at iaalay ko sa Diyos namin ang mga puso nyo! Hindi na normal na tao ang itsura ng mga lalaking kasama niya. Unti-unti nang nagbabago. Mga aswang sila, Mang Joaquin, at miyembro rin ng kulto. Sa palagay ko, marami pa silang nire-recruit na mga kabataan para gumawa ng krimen. Maging si Maricar ay biktima ng mga walang hiyang aswang na yan. Hinambalos ni Mang Joaquin ang tubo ang kamay ni Maricar dahilan na mabitiwan nito ang baril. Nanlilisik ang mga mata ng babae ng sinugod ng matanda at buong lakas na inundayan nito ng saksak sa tagiliran. Nadaplisan sa braso si Mang Joaquin, ngunit pinilipit niya ang kamay ng dalaga dahilan na mabitiwan nitong muli ang patalim. Bitiwan niyo ako! Buisit kang matanda ka! Nagpauto ka talaga sa mga demonyong yan. Ginagamit lamang nila kayong mga kabataan upang maging kriminal. Hindi nila kayo totoong mapoprotektahan at mabibigyan ng kapangyarihan. Tumahimik ka, tanda! Wala kang alam! Tudukutin ko yung mga mata mo! Nang sa ganun matapos nang sinasagawa naming ritual para magkaroon na ng walang hanggang buhay at kapangyarihan! Ulol! Nek-nek mo, Maricar! Batukan pa kita dyan eh! Mang Joaquin! Ilag! Ibinato ni Donnie ang ahas na naging bato sa lalaking muntik ng sumakmal kay Mang Joaquin. Tinamaan ito sa noo at tila binabare na ang bungo nito hanggang sa lumusot sa likod nito. Anong klaseng sandata yan? Nabutas ang ulo ng kasama ko! Tigilan niyo na, mawalang iya kayo! Napakalakas ng batong ahas na yan ah. Talaga makapangyarihan ng kwintas ni Lola. Habang nagniningning ang balintataw sa kwintas, ay siya ring pagkinang ng mata ng ahas na bato. Ibig sabihin, napakalakas na magagamot pala ni Lola Bing. Habang tumatagal, marami tayong natutuklasang kapangyarihan na nilalabas ng kwintas. Pambihira. Parang naging superhero si Donnie habang sinusugod ang mga walang hiyang aswang na yun. Kailangan kong makaalis rito. Sinira ng mga hayop na to ang plano ko. Ayun ang baril. Kailangan kong makuha ulit yun. Biglang tumayo si Maricar at siniko sa mukha si Mang Joaquin. Dahilan na mabitiwan siya nito. Dali-dali nitong kinuha ang baril at itinutok sa ulo ni Bobet habang nakayapos ang isang braso nito sa leeg ng binata. Oo, mag-unos dili ka, Maricar. Huwag mo kong patayin. Maawa ka sa akin. Sige, lumapit kayo. Hindi ako magdadalawang isip na pasabugin ang bungo ng lalaking to. Dahil sa pakikialam nyo, ang mata mo ang dudukutin ko at iaalay kay Maestro. Mga buwisit kayo! Aray! Aray! Nasasakal ako! Bitiwan mo ang kaibigan ko! Nahihibang ka na ba? Kapahamakan na naghihintay sa'yo, hindi swerte. Kung ano man ang pinangako sa'yo ng mga taong bumilog sa ulo mo, hindi yan totoo. Ginagamit ka lang nila upang mapalaganap ang kasamaan. Tumahimik ka! Dahil sa sama, nagagawa at nakukuha ko ang lahat ng gusto ko. Ang atensyong hindi na ibibigay ng aking mga magulang noon
Ngayon nasa akin na simula nung nawala ang mga kapatid ko. Ang gusto ko lang ngayon ang kapangyarihan at walang hanggang buhay. Matatapos na sana ang ritual. Kung hindi dahil sa pakikialam nyo. Sige, lakad! Mapuntang kotse! Dahan-dahan naman, Maricar. Lumalagotok na ang buto ko sa lego. Babaliin ko talaga ang leg mo kung hindi ka susunod sa sinasabi ko. Donnie, Ma'am Joaquin, tulungan niyo ako sa bruhang babae na to. Ayoko pa mamatay. Nag-alinlangang lumapit si Donnie upang iligtas ang kaibigan sapagkat nanilisik ang mga mata ng babae habang nakatingin sa kanila. Konting pagkakamali lamang niya ay makakalabit na nito ang gatilyo at natitiyak niyang sabog ang bungo ng kaibigan. Pag-usapan natin to, Maricar. May panahon pa para ituwid mo ang pagkakamali mo. Marahil, nadala ka lang sa matindi mong puot kaya napapahig ka ng mga taong yan na sumama sa grupo nila. Alam ko na hindi ka masamang tao. Hoy! Huwag mo nga akong utuin dahil hindi ako naniniwala sa mga sasabihin mo. Wala kang may tutulong sa akin. Aray! Aray naman! Mababali naman ang buto ko sa ginagawa mong yung babae ka eh. Tumahimik ka. Pag nairita ko sa'yo, pasasabugin ko na tong bungo mo. Dahan-dahan naman kasi ang pagkaladkad sa akin. Pasok sa kotse. Pinagbuksan ng isang lalaki si Maricar at pumasok na rin sa kotse. Ilang sandali pa'y pinandar na nito ang sasakyan, tangay si Bobet. Kailangan kong iligtas si Bobet mula sa babaeng yun. Nasisiguro kong papatayin niya ang kaibigan ko dahil lang sa walang kwentang ritual na pinagsasabi niya. Ang sakit ng ilong ko. Ang lakas din niya, iho. Dumudugo yung ilong mo, Mang Joaquin. Hayaan mo na to. Mami, titigil din ang pagdurugo nito. Kailangan natin silang habulin bago pa sila makalayo. Pilit na inaagaw ni Bobet ang manibela sa lalaki. Ganyan na lamang ang paghihila ni Maricar sa kanya upang bumalik sa pagkakaupo sa likuran. Hoy, tindero, tigilan mo nga yan! Gusto mo talaga mamatay kami, ha? Kung papatayin niyo lang din naman ako, mas mabuti pang mamatay na tayong lahat. Walang matitira. Tingnan na lang natin kung gagana yung sinasabi mong walang hanggang buhay na yan. Kasi pare-pareho tayong madidisgrasya. Walang iya ka talaga. Ikaw lang ang dapat na mamatay, hindi ako. Ano kayo siniswerte? Nek-nek mo. Hindi na napigilan ng binata ang maghurmentado. Maging si Maricar ay hindi na makontrol ang bihag sa pagwawala. Kaya muli niyang itinutok ang baril sa ulo ng binata at kinalabit. Ngunit nagulat siya nang mawala na ito ng bala. Ano? Naubusan ka na ng bala? Naku, pag siniswerte ka nga naman. Paano ba yan? Hindi mo na ako mapapatay. Yun ang akala mo. Dudukutin ko pa rin yung mga mata mo. Baliw ka, adik, spoiled brat. Buisit kang babae ka. Ang mata mo ang dudukutin ko kung hindi ka tumigil dyan. Papatayin kita. Pati ang kaibigan mo pumatay sa mga kasamahan ko. Mula sa salamin ay palipat-lipat ang tingin ng lalaki nagmamaneho kina Maricar at Bobet na nag-aagawan sa patalim. Nakumpirma ni Bobet na miyembro ng kulto ang mga kalalakihan. Maging si Maricar dahil sa tattoo ng mga ito sa leeg na baliktarang triangulo na may mata sa loob. Napasulyap ang binata mula sa likod ng kotse at naninaw niyang sumesenya si Donnie. Kaya't malakas niyang itinulak si Maricar palayo sa kanyang katawan at napalukip-kip sa gilid ng kotse. Malakas na binato ni Donnie ang ahas na naging bato patungo sa sasakyan. Wari lumilipad ito sa ere at tumama sa salamin at lumusot sa ulo ng driver. Ano nangyari? Sino may gawa niyan? O ano, ha? Sino ang mas malakas ang kapangyarihan? Ang samahan ninyo o ang mga tindero ng mga kandila? Ha? Sige, sagot! Pinatay niyo ang kasama ko. Anong klaseng mga tao kayo, ha? Anong grupo ang kinabibilangan niyo? Bakit ang lakas niyo? Lalo na isang kasama mong tindero. Nagmula kami sa angkan ng mga malulupit na mga mangkukulam.
Kaya ngayon pa lang, matakot ka na. Dahil babalutin ko ng kandila yung buong katawan mo. Mga malulupit na mangkukulam. Kaya pala hindi kayo natatakot sa amin. Oh, bakit parang ikaw na ang natatakot? Huwag ka mag-alala. Hindi lang mata ang kinukuha namin sa mga binibiktima namin, kundi pinagpuputol-putol pa namin ang mga bahagi ng katawan nito at ginagawang manika na binalot ng wax. Pamilyar ba sa yung kwentong yan? Hindi lang yung katang isip, kundi totoong nangyayari. Lumayo ka sa akin! Huwag kang lalapit! Kung gusto mo, sampulan pa kita eh. At ikaw ang 15 gagawin kong taong manika na babalutin sa wax. Pinandilatan pa ng mga mata ni Bobet ang babae, kaya taranta itong bumaba ng kotse. Nanginginig na sumulyap ito sa lalaking kasama na naliligo sa dugo bago kumaripas ng takbo. Ilang sandali pa'y bumaba rin siya ng kotse at napansin ng papalapit na sila Donnie at Mang Joaquina sakay ng tricycle. Bobet, nasaan na si Maricar? Ayun, tumakbo dahil natakot. Hanip tol, sapul mo sa ulo yung lalaki. Muntik pa ako matamaan. Mabuti na lang nakailag ako ng mabilis. May mga kasamahan pa silang nagtatago sa paligid. Batid ko mas lalakas pa sila pagsapit ng hating gabi at malapit na ang oras na yon. Yung 2 lalaking bihag kanina, nasa na sila? Patay na ang mga yon dahil pinagbabaril ng babae kanina. Walang hiya talaga yung babaeng yun. Natakot siya dahil sa kakaibang lakas mo, tol. Sinabi ko sa kanya na nagmula tayo sa malupit na angkan ng mga mangkukulam at gumagawa tayo ng manikang tao na binabalot sa wax. Kaya kumaripas siya ng takbo. Loko-loko ka talaga. Umalis na tayo rito dahil nararamdaman kong mabigat na enerhiya ng mga kalaban. Ang lakas ng mga alulong na yun nakakabingi. Mga aswang ang mga yan. Parang gutom na mga hayop ang iingay. Sandali, may kukunin lang ako. Binunot ng binata ang batong ahas na bumaon sa noo ng lalaki. Agad silang sumakay ng tricycle at umalis sa lugar na yun. Sinusundan nila tayo. Magmaneho lang kayo, Mang Joaquin. Kami nang bahala sa kanila. May mga gamit ba ako riyan sa toolbox? Tsaka may asin pa sa garapon. Isaboy ninyo sa mga aswang na yan. Habang lumalalim ang gabi, papangit sila ng papangit. Pambihira na talagang nangyayari. Aswang na asbo ang tawag sa mga yan. Nagpapalit ang anyo bilang malalaking aso. Naglipa na talagang kasamaan sa mundo. Kaya sunod-sunod ang patayan at bangkay na natatagpuan dahil sa kanila. Biglang pumreno ang tricycle nang humarang ang malaking asbo sa kanilang harapan. Agad na isinaboy ni Bobet ang asin sa mabalasik na mukha nito, kaya't umatungal ito ng ubod lakas. Oh, ano ka ngayon? Ang lakas ng lobong sumugod. Akala mo makakakain ka na? Ayan, asin. Pangunahing sangkap para hindi ka maumay. Tigilan mo yan! Napapaso ako! Ikaw ang sumugod sa amin, kaya nararapat lang yan sa'yo. Akala mo ha? Boy Scout kaya kami. Laging handa. Aray! Aray! Mahuli ko lang kayo. Wala akong ititira kahit isa man sa inyo! Ipagpatuloy mo lang pagsaboy ng asin. Ako nang bahala sa paghahambalo sa mokong na yan. Sige tol, hambalusin mo siya hanggang sumuko. Hanggat hindi namin kayo napapatay, hindi kami titigil. Ang lalakas ng loob niyong sugurin kami, ha? Kinuha ni Bobet ang ply sa toolbox at inipit ang tenga ng aswang na sumusugod sa kanila. May 2 pang aswang na nakipagbuno sa kanila, kaya isa-isang nilabanan ni Mang Joaquin at Donnie ang 2 aswang na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ayaw mo talagang tumigil, ha? Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo kung paano mawala ng bahagi ng katawan. Pipigtasin ko talaga tong mga tenga mo. Aray! Ang tenga ko na putol! Hayop ka! Hoy, ikaw ang mukhang hayop. Kahit na itabi mo pa yung mukha mo sa akin.
Paulit-ulit na sinaksak ni Bobet gamit ng screwdriver ang mata ng aswang hanggang sa sumirit ang dugo nito at pumalahaw sa sakit. Dahil hindi makakita ang kalaban, buong lakas niyang itinarak sa bandang dibdib nito ang screwdriver na binudbura niya ng asin. Pasuray-suray na napatras ang kalabang aswang bago bumulagta sa lupa. Oh, nasaan ang angas mo ngayon? Bago nyo kami mapatay, uunahan muna namin kayo. Bobet! Sa likod mo! Ilag! Ayaw mo makipaglaban sa kaibigan ko, tapos dito ka pupunta sa akin? Paborito nyo talaga ako saktan? Mga walang hiya kayo, ha? Harangan mo siya! Gusto pa talagang tumakas, ha? Umalis ka rin, bata. Anong klase mga tao kayo? Bakit tila ba hindi kayo pangkaraniwang mga nilalang? Takot ka na rin, no? Kanina, ang tapang yung saktan yung dalawang lalaking biktima. Ngayon, para kayong mga tuta na umaatras. Tumakbo si Donnie at hinambalo sa ulo ang aswang ng paulit-ulit. Pilit pa itong lumalaban, ngunit hindi nito nakayanan ng bawat pagsugod ng binata sa kanya. Iniiwasan rin nito ang liwanag na nagmumula sa balintataw ng kwintas ng binata. Animoy nahihilo ito sa tuwing napapatitig doon. Anong klaseng kwintas ang taglay ng binatang yan? Tila hinihigop nitong enerhiya ko. Mabibigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ng lahat ng mga pinatay nyo. Pinagdamutan nyo sila ng karapatan na makasama ang mga mahal nila sa buhay. Aray, anong klaseng tao yung hinahampas mo sa akin? Nakukuryente ako. Nararamdaman kong palakas ng palakas ang kapangyarihan na nilalabas ng kwintas. Hindi ako nahihirapan na labanan ng mga aswang na to. Nandilat ang mga mata ni Donnie nang mapansin na ang ahas na naging bato na ginagamit sa paghahambalo sa aswang ay muling nabuhay. Tinuklaw nito sa mata ang kalabang aswang at pumulupot sa leeg nito hanggang sa hindi na ito makahinga. Tingnan mo, Bobet. Kakaiba ang ahas na yan. Parang alam niyang gagawin para labanan ng mga kalaban natin. Oo nga. Teka, may mga ahas na dumadaan. Papunta sila sa kalabang aswang ni Mang Joaquin. Tingnan mo, oh. Tanging ang aswang ang tinutuklaw nila. At iniiwasan nila si Mang Joaquin. Napakahiwaga talaga ng kwintas na ipinamana sa'yo ni Lola. Naririnig mo ba yun, Bobet? May mga pumapalahaw. Di kalayuan mula rito. Parang mga atumal ng hayop katulad sa mga aswang na to. Hindi kaya sinasalakay sila ng mga ahas? Oo nga. Maging si Mang Joaquin ay napamangha dahil iniligtas sila ng mga ahas na naroon sa gubat. Hindi man lamang sila tinuklaw ng mga ito matapos na suguri ng mga aswang na kanilang kalaban. Kahit papano nabigyan din ng hustisya ang pagkamatay ng aking anak, maging ng ibang biktima. Kakaiba ang kwintas na taglay mo, iho. Isa yan sa anting-anting na may batong mutya na nagmula sa pinakamalakas na uri ng mga ahas. Ingatan mo yan na huwag makuha ng ibang tao dahil kung sakali makuha yan ng masasamang loob, gagamitin nila yan sa kasamaan. Opo, Mang Joaquin. Tahimik na ang paligid. Wari ko'y namatay na ang mga kalaban. Tignan nyo, tila mauubos na ang mga laman ng mga aswang sa agat ng mga ahas. Ipagbigay alam na lang natin sa kapulisan ang tungkol sa mga aswang na pinatay ng mga ahas. Ano naman ang sasabihin natin? Naniniwala ba sila sa aswang? At sa hiwaga ng makapangyarihang mutya? Bahala sila kung ayaw nilang maniwala. Halata naman na mga ahas na lumapas sa mga aswang na yun. Muling pinaandar ni Mang Joaquin ang tricycle at binagtas ang daan palabas ng gubat. Bigla siyang pumreno nang sumulpot sa kanilang harapan si Maricar at muntik nang mabangga. Yung babaeng kasama ng mga aswang, buhay pa siya at tumatakas! Hoy, Maricar! Bumalik ka rito! Saan ka pupunta? Lubayan niyo ako! Mga buwisit kayo! Akala mo makakatakas ka pa, ha? Ngayon, ikaw ang dadalhin namin sa presinto para magpaliwanag sa mga kapulisan. Akala mo, ha? Hinuli ng magkaibigan si Maricar na nooy pilit pang pumapalag. Pagdating sa presinto, pinabulaan na nito ang lahat ng akusasyon ng dalawang binata at ni Mang Joaquin.
Mga sinungaling ang mga yan. Hindi ako pumatay sa dalawang lalaki sa gubat. Silang tatlo at ang mga taong natagpuan yung bangkay. Biktima ako rito, hindi ako ang kriminal. Hoy, Maricar, napakasinungaling mo talaga. Tingnan mo nga yung tattoo mo sa batok. Katulad sa mga aswang, mga lalaking pinatay ng mga ahas. Mabuti pa ang mga ahas marunong mangilatis kung sino ang totoong mga kriminal. Magmamaang-maangang ka pa talaga, ha? Naku sir, huwag kayong maniwala sa kanila. Gusto pa akong pagsamantalahan ng mga yan. Maniwala kayo sa akin. Pagsamantalahan ka dyan! Wala kaming pagnanasa sa'yo, no? Sinungaling ka! Maya-maya'y dumating ang umiiyak na si Ginang Santiago. Sinabi niya sa kapulisan ang natuklasan ito sa kanilang basement. Kaya't nandilat ang mga mata ni Maricar nang isiwalat ng ina na natagpuan ito ang mga matang nakasilid sa garapon at ang iba'y nilagyan pa ng kemikal upang tumigas na ginawang palamuti sa dingding. Maging ang cellphone ng dalawang lalaking anak, pinaghihilalaan ng Ginang na pinatay ng sarili nitong anak na si Maricar. Ma, hindi ako may gawa nun. Yung mga lalaki at si Jeff, sila ang nagutos sa amin na pumatay. Bibigyan daw nila kami ng proteksyon at walang hanggang kapangyarihan. Maniwala ka sa akin, Ma. Umahagulgul na lamang si Ginang Santiago habang nakaharap sa anak na si Maricar. Dahil lahat ng kagustuhan at hingin nito ay binibigay niya, kaya sobrang na-spoiled ang anak hanggang sa sumama sa mga barkada at mapariwara ang buhay sa pagsanib sa grupo ng kulto na kinabibilangan ng mga aswang na siyang nambibiktima ng mga kabataan. Hindi lamang si Maricar ang nahuli ng mga kapulisan, kundi ang iba pa nitong mga kakilala na sumapi sa grupo ng mga kultong aswang na pumapatay. Akalain niyo yun, Mang Joaquin, Bobet? Ang dami pala nila. Mabuti na lang at natuklasan ang grupo nila. Kung hindi, marami pa silang mabibiktima. Sinabi mo pa. Kakaibang diskarte ng mga aswang na yun, ha? Pinapasali sa kanilang samahan ng mga kabataan para mapadali ang kanilang pambibiktima. Kahit papano'y nabunutan na rin ako ng tinik sa dibdib, makakatulog na ako ng maayos dahil nabigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ni Paco. Baka naman gusto magtinda ng mga kandila ng asawa ni Manong Paco. Maaari po siyang kumuha sa amin. Magandang ideya yan. Malapit pa naman kami sa sementeryo. Mula nang mahuli si Maricar at ang iba pang miyembro ng grupo ng kulto ng mga aswang, ay wala nang napapabalitang natatagpo ang patay sa baryo. Unti-unting lumago ang negosyo na kandila na magkaibigan at naging katulong nila sa pagbebenta at paggawa si Mang Joaquin at ang manugang nito. Nagsimula sila ng bagong buhay upang kalimutan ang mapait na pangyayari mula sa mga aswang na pumapaslang sa baryo. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shout out po tayo kay Tita Alice Sarmiento na taga Las Piñas. Hi Tita Alice. Hi kay Willie Moring from Tarlac City. Shout out kina Mirna Lampasa, Meng Paraton, Uncle Dayong, Marie and Michael Del Rosario from Lucy Buendia ng Nueva Ecija. Hi Julius Deloro. Shout out kina Mark Anthony Galon at sa Galon family, kay Wilson Aribado at sa Aribado family from Cebu City. Hi Jen Pedrosa from Bahrain. Hi kay Vivian Lising from Tagaloan, Misamis Oriental. Shout out sa Ibano family at Kalimlim family. Hi kay Odessa Lejano from Singapore. Hi kay Enday Samante from Athens, Greece. Hi kay Rosette Erasando. Hi Rofelyn Belaño Ignacio from Mandaluyong City. Hi kay Maribeth Perdonan from Saudi Arabia. Hi kay Alden Kalipay from Calbayog City and kay Ping B. Malinaw. Hi kay Rhea Duetes. Hi kay Jubilin Balukan. Hi kay Corazon Ingay from Natividad, Nueva Ecija. Shout out sa Dioso family from GMA Cavite, lalo na po kay Joseph and Cheche Dioso from Ninang Regine. Shout out kila Jude Estranilo, Sinita Celeridad, Ellery Pobe, JC Estranilo, Arcus Estranilo, Teresita Otom Estranilo, and Queenin Estranilo.
Kamusta po kayo? Hi kay Babe Alimanan from Muscat, Oman. Hi Ruby Caballero. Hi kay Hazel Fiesta from Dubai at sa Jensan. Hi kay Reynaldo Comodas. Hi Marilu Torrentino from Pandacan, Manila. Hi kay Angie Mawak. Hi kay Erlinda Gonzalez from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Hi kay Cliven Dubalan. Hi kay Chloe Abalos from Saudi Arabia. Shout out kay Desiree Ramos. Sana nag-enjoy ka sa mga kwento namin, Kaz. Kamusta rin sa buong family? Salamat, Kaz. Alright. Maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless all of you. Few. 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 Few.